Pwede bang mabuntis ang pasyenteng nagdadialysis? Siyempre, pwede. Pero napakahirap dahil maraming hadlang sa isang successful pregnancy ang mga pasyenteng may end-stage kidney disease. Number 1, may sexual dysfunction ang mga dialysis patient. Sa mga may advanced CKD o yung less than 10 ml per minute ang eGFR, nagkakaroon sila ng amenorrhea o yung pagkawala ng menstrual cycles. Nababawasan din ang libido o sexual drive kaya lalong mahirap mag-conceive ng bata. Number 2, mababa ang ovulation rates ng dialysis patient. Mababa ang kanilang estradiol levels kaya naaapektuhan ang secretion ng gonadotropin-releasing hormone at luteinizing hormone na nagdudulot ng ovulation. No ovulation means no release of egg cells. Walang ifa-fertilize ang sperm cells. Number 3, maselan ang pagdadalang tao ng isang dialysis patient. Mataas ang complication rate ng pregnant dialysis patient. Maaring magkaroon ng pre-eclampsia, polyhydramnios o yung pagdami ng amniotic fluid at heart disease na makakaapekto sa kalusugan ng pasyente. Number 4, maraming complications sa fetus ng dialysis patient. Up to 41% ay maipapanganak na preterm na ang average ay nasa 33 weeks of age lamang. Nagkakaroon ng intrauterine growth restriction ang mga fetus kaya pagkapanganak sa kanila ay kadalasan na maliit at magaang sila. Mas mataas din ang rate ng abortion sa mga dialysis patients kumpara sa healthy patients. Mahalaga ang counseling at family planning sa mga kababaihang nasa reproductive age at nagdadialysis. Mahalaga din ang timing ng pagbubuntis dahil mas mataas ang chance of success at survival ng bata kapag nabuntis ang pasyente bago madialysis o kapag kakasimula pa lang ang dialysis.